Magandang araw mga mag-aral ng ikawalong baitang. Ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Enmar Anafelo Magbas. At ngayon araw ay tatalakayin natin ng isang mahalagang aralin sa asignaturang Filipino para sa ikalawang markahan. Ang paksang ating tatalakayin sa umagang na ito ay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ang araling ito ay makakatulong sa inyo upang mas maging malinaw at wasto ang iyong pagsasalita at pagsulat. Ngunit bago tayo magsimula, may ipapakita muna akong mga pangungusap at inyong pakinggan ayon sa aking pagkakatono. Una, makinig kayo ng mabuti. Pangalawa, ano ang takdang araling natin bukas? Pangatlo, masaya ang klase ngayong araw. At ang panghuli, napakagaling mo. Kung mapapansin nyo na ang mga pangungusap na aking ipinakita o napakinggan ninyo ay may iba't ibang layunin ang bawat isa. Dito papasok ang ating aralin sa araw na ito. Naman, bago tayo dumako sa mismong aralin, alamin muna natin ang layunin ng ating talakayan. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit, na ipapalawanag ang katangian at gamit ng bawat uri ng pangungusap, nakapagbibigay ng wastong halimbawa ng bawat uri ng pangungusap, at nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa makabuluhang komunikasyon. Nalaman na natin ang layunin ng ating talakayan sa umaga na ito. Ngayon, unahin natin ang pangungusap na patnig. Ang pangungusap na patnig ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon, ideya o pangyayari. Karaniwan itong nagtatapos sa tuldok at hindi ito humihingi ng sagot. Halimbawa, kapag sinabi kong ang mga mag-aaral ng ikawalong baitang ay masigasig na nag-aaral, nagbibigay lamang ako ng impormasyon. Isa pang halimbawa, ang Filipino ay isang asignaturang tumutulong sa malinaw na pagpapahayag ng kaisipan. Muli, wala itong hinihinging sagot, kundi ito ay nagpapahayag lamang. Ngayon, pakinggan nyo ito. Maayos na nakaupo ang mga mag-aaral habang nagsisimula ang klase. Ito rin ay pangungusap na patnig dahil naglalarawan lamang ito ng isang sitwasyon. Sunod naman ay ang pangungusap na patanong, na kung saan ang pangungusap na patanong ay ginagamit upang humingi ng kasagutan o impormasyon at nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, ano ang aralin natin sa Filipino ngayong araw? Kapag sinabi ito ng guro, malinaw na may hinihinging sagot o isa pang halimbawa. Bakit mahalagang matutunan ang iba't ibang uri ng pangungusap? Muli, ito ay pangungusap na patanong sapagkat nagtatanong ito. Madalas din ninyong marinig ang tanong na sino ang gustong sumagot. Ginagamit natin ito sa paaralan pag ang isang guro ay nagtatanong, pagkatapos ng talakayan ay nagtatanong siya sa kanyang mga mag-aral na sino ang gustong sumagot sa tanong na ito. Ngayon, ipagpapatuloy po ng aking kasamahang guro na si Binibining Iris Jane Kibo ang talakayan. Muli, isang mapupalang araw po sa lahat ng ating tagapanood at sa mga mag-aaral mula sa ikawalong baitang. Ako po si Binibining Iris Jane Kibo ang magpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Dumako tayo sa ikatlong uri ng pangungusap na kung saan ay ang pangungusap na pautos. Ito ay ginagamit kapag tayo ay nagbibigay ng utos, pakiusap, o panuto. Karaniwan natin itong naririnig sa loob ng silid-aralan, sa bahay o sa ibang lugar na kung saan ay may nagbibigay ng direksyon o panuto. Halimbawa, kapag sinabi kong isulatin niyo ito sa inyong kwaderno, ano ang ipinapagawa ko sa inyo? Tama, pinasusulat ko kayo. Kaya ito ay pangungusap na pautos dahil may malinaw na kilos na dapat gawin ang kausap. Isa pang halimbawa, kapag sinabi kong
pakiusap, tahimik muna ang lahat. Mapapansin ninyo na may salitang pakiusap. Ang tanong, pareho ba ang utos sa naunang halimbawa? Tama. Oo, ngunit mas magalang ang paraan ng pagkakasabi. Ito ay pautos na nasaan yung pakiusap. Ibig sabihin, kahit ito ay pautos, may pagpapakita pa rin ng paggalang. Kapag sinabi naman, lumabas kayo ng maayos, mapapansin ninyo na may tandang pandamdam sa dulo. Ano kaya ang pinapahiwatig nito? Tama, ipinapakita nito na may diin o mas mahigpit na utos. Maaaring seryoso ang nagsasalita o di kaya nais niyang sundin agad ang kaniyang utos. Dumako naman tayo sa ating huling uri ng pangungusap at ito ay ang pangungusap na pandamdam. Ang pangungusap na pandamdam ay ginagamit upang ipahayag ang matinding damdamin tulad ng tuwa, lungkot, galit, pagkagulat o paghanga. Karaniwan itong nagtatapos sa tandang pandamdam. Natapos na nating talakayin ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ngayon, pakinggan ninyo ang mga pangungusap na aking babasahin at tukuyin kung anong uri ang mga ito ayon sa gamit. Una, makinig kayo ng mabuti sa talakayan. Pangalawa, ano ang taktang aralin natin bukas? Pangatlo, masaya ang klase ngayong araw. Pang-apat, kay husay ng inyong presentasyon. Handa na bang sagutan? Ano ang sagot sa unang bilang? Tama, ito ay pangungusap na pautos dahil may ipinapagawa. Pangalawa, tama, ito ay patanong sapagkat ang nagsasalita ay humihingi ng sagot. Pangatlo, tama, ito ay patnig o pasalaysay dahil nagbibigay lamang ang nagsasalita ng impormasyon. Ano naman ang sagot sa pang-4 na bilang? Tama, ito ay pandamdam sapagkat nagpapahayag ito ng paghanga. Bilang paglalahat, tandaan natin na may 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Una ay ang pangungusap na patnig o pasalaysay na nagbibigay ng impormasyon. Pangalawa naman ay ang pangungusap na patanong na humihingi ng sagot. Pangatlo ay ang pangungusap na pautos na nagbibigay ng utos o panuto. At panghuli ay ang pangungusap na padamdam na nagpapahayag ng matinding damdamin. Ngayon ay batid kong lubos na ninyong naunawaan ang ating tinalakay ukol sa 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ngunit bago tayo magtapos sa ating talakayan, meron muna akong katanungan para sa inyo. Bakit mahalagang malaman natin ang 4 na uri ng pangungusap ayon sa gamit? Tama, upang mas maging malinaw ang ating pakikipag-usap at mas maipahayag natin ang wasto ang ating iniisip at nararamdaman. At yun lamang po para sa aming talakayan. Ako po si Binibining Iris Jane Kibo at maraming salamat sa inyong panonood.